Ang pag-uusapan natin sa ating session, our today's session, is all about ellipse. Siyempre, ito yung part 1 ng ating usapin regarding about ellipse. So wala kayong ibang gagawin kundi yung makinig lang at saka magtanong kapag meron kayong di naintindihan. Bilang panimula ng ating discussion regarding about ellipse, ang ellipse sa totoo lang, under yan dati ng analytic geometry subject sa ating old curriculum na ibinigay ng CHED or Commission on Higher Education sa bawat eskwelahan na kailangang mapag-aralan ng mga estudyante. At yan ang subject namin noon nung kami yung nasa old curriculum. Analytic geometry at ang topic, ellipse. Since pag-uusapan natin is ellipse, siyempre ito muna yung ating mga objectives. At the end of the chapter, the students would be able to, dapat ang bawat isa sa inyo, write equations of ellipses in standard form, magkaroon ng kakayang magsulat ng ellipse from general form to standard form, and I think also vice versa. And then second objective, graph ellipses centered at the origin, graph ellipses not centered at the origin. So dapat matutunan nating mag-sketch ng graph ng mga ellipses. Kaya sentro man o hindi ang origin nito, ang center nito. Solve applied problems involving ellipses. So mga practical problems, try nating mag-solve later, or mga worded problem na pang licensure examination. Tandaan nyo mga anak, no, ang ellipse, ang eccentricity E nito is laging less than 1. Ang value ng E, less than 1. So apat yan eh. Kapag parabola, ang E natin is equals to 1. Kapag circle, ang E value is 0. Kapag greater than 1 naman, ang ating figure is hyperbola. In this case, ellipse tayo. That is why ang eccentricity E is less than 1. So ito ngayon ang definition ng ating ellipse. An ellipse is the set of all points, x and y in a plane, such that the sum of their distances from two fixed points is a constant. Each fixed point is called a focus. So sa ellipse class, meron tayong dalawang focus. Ang focus ay nasa pagitan ng vertex at ng center. So dalawa yan. So kung dalawa ang focus ng ellipse, ang ibig sabihin meron din tayong dalawang vertex sa major axis. Mamaya mas maintindihan ninyo yan, ano? Every ellipse has two axes of symmetry. The longer axis is called the major axis, and the shorter axis is called the minor axis. Each endpoint of the major axis is the vertex of the ellipse, and each endpoint of the minor axis is a co-vertex of the ellipse. The center of an ellipse is the midpoint of both the major and minor axes. The axes are perpendicular at the center. The foci always lie on the major axis, and the sum of the distances from the foci to any point on the ellipse, the constant sum, ang tawag dyan, is greater than the distance between the foci. So ito yung mga dapat ninyong tandaan mga anak, no? Ang total distance between two vertices, ang value is equal to 2a. So ang length ng line between 2 points ng mga vertices is 2a. Ang total length between 2 points
na mga focus natin. Ang line segment F1, F sub 2, mga focus yan, is 2C. Ang length naman ng ating minor axis is 2B. I repeat, total length ng major axis, vertex to vertex, that is equal to 2A. Focus to focus, ang distansya is 2C. Sa minor axis naman is 2B. So, mga bagay na kailangan ninyong tandaan. And take note of this also, the total length of the latus rectum is 2B square all over A. 2B square all over A ang formula between the endpoints of the latus rectum ng ating ellipse. So, proceed tayo. Now, ito ngayon yung mga equation na gagamitin natin under ng ellipse. Standard equation of ellipse. Kapag ang major axis vertical at ang center h and k ang ating formula na gagamitin, the square of x minus h all over b square plus the square of y minus k all over a square is equal to 1. Paano natin malalaman from a given equation kung vertical ba ang major axis nito or horizontal? Tumingin tayo lagi sa denominator. Sa b square at saka sa a square ng ating mga denominators ng equation. Kung alin sa dalawa ang magiging a square sa dalawang given na number, lagi natin kinokonsidera ang malaking denominator as a square. Tanda, no? Laging mas malaki ang value ng a square kaysa sa b square. Kung alin yung bigger number, yon ang a square. Now, ang bigger number na a square is napapailalim ng y. Kapag y ang pinag-uusapan, ibig sabihin nasa y-axis tayo and we are pertaining to verticality. Nakukuha ba ninyo? Ibig sabihin yan, major axis natin, vertical lang ating ellipse is nakatayo. Dahil nga, mas malaki ang denominator ng y kaysa sa x. Naintindihan ba niyo yung sinabi ko? Malinaw ba yung pagkakasabi ko? Ulitin ko, no? In this formula, ang a square, ito yung mas mataas ang denominator. Ang value kunwari ng a square, 36. Ang value ng b square is only 4. So, ang pipiliin natin is 36 as a square at ang a square is below ng y. Yes, anak? Nakuha ba ninyo? Lagis ba ninyo? Naintindihan ba? Okay, proceed tayo. Dito naman, ang A square is napapailalim ng x, kaya major axis vertical tayo. So ito ngayon yung formula na ating gagamitin kapag major axis horizontal, center h and k. The square of x minus h all over a square plus the square of y minus k all over b square is equal to 1. Major axis horizontal yan. Tingnan nyo, no? Magsusulat ako para mas klaro. Halimbawa, ito yung equation na isusulat ko sa monitor natin, sa board natin. Yan. Magsusulat pa ako dito. Y plus 2 square equals 1. Then maglalagay ako ng mga denominators. Say dito nilagay ko 36. This one is 9. Sa dalawang denominator, ang a square ay yung mas malaki. Ang b square is yung mas maliit. Tandaan, kapag ellipse, laging positive ang mga sign ng mga terms. Laging positive yan. Wala tayong makikitang negative. Kapag nagkaroon ng negative sa standard equation, walang duda, hyperbola yan. And still we have to check if it is really hyperbola. And even here, still you have to check if it is really an ellipse. That is why may value tayo ng eccentricity E na kailangan ma-determine bago tayo tuloy-tuloy mag-compute. In this situation, this is an example of
Formula number 2. Kasi kung pipili ako ng a square, ito ang a square. Ito siya. Ang b square ko naman, ito. 9. At dahil ang 36 is napapailalim ng x, ibig sabihin, horizontal yan. Pero kapag pinagbaliktad ko yung mga numbers, halimbawa, x plus 1 square. Ilagay ko dito 4. Sa kabila naman, plus y plus 2 square, then equal 1. Denominator, naglagay ako 9. Ang ating a square niyan is 9, not b, not the 4. Ito kasi yung b square eh. Nagigets ba ninyo? Ibig sabihin nito is major axis, vertical yan. Yung example na yan. Kasi ang a square natin is 9. Ang b square is equal to 4. So let's proceed. Major axis horizontal naman, center 0, 0. Yan ang ating standard equation of ellipse na gagamitin. Okay? Ang logic kaparehas lang, no? Ang a square napapailalim ng x, kaya major axis horizontal. Tandaan, laging mas malaki ang value ng a square kaysa sa b square. Okay, proceed. Major axis vertical, center 0, 0. X square all over b square plus y square all over a square is equal to 1. At yan ang mga formula natin para sa standard equation ng ellipse. Siyempre, ito naman ang ating general equation of ellipse. Ax square plus cy square plus dx plus ay plus f is equal to 0. Class, unang akbang sa pag-aaral ng ellipse ang pagkabisado ng mga formulas na yan. Kailangan makabisado nyo muna ang mga formula na yan. Okay, proceed tayo. So these are the important details that you also have to master. The length of the major axis, 2a. Length of the minor axis is equal to 2b. Ito yung maikling axis. Dalawa kasi ang axis ng ellipse, isang major, isang minor. Ang major axis is comprising of 2 vertices, 2 focus, and a center. Ang minor axis naman is comprising of 2 co-vertices and the center of the ellipse. Ang latus rectum, dalawang latus rectum ng ating ellipse. Isa sa kaliwa, isa sa kanan, o kaya kung major axis vertical yan, isa sa taas, isa sa baba. And then the distance between focus is 2c. And this is our formula kung paano ba may compute o makalculate ang value ng c. C is equal to square root of a square minus b square. Ayan. Ito naman ang formula para mahanap natin ang value ng eccentricity E ng ating given equation. E is equal to C over A. Importante yan. Meron kasing pagkakataon na, ellipse yan. Dahil nakita mo, ganyan yung equation. Ellipse yan. Kailangan i-check mo muna. Baka mamaya, hindi pala ellipse yan. Try to watch my video about conic section enrichment and conic sections applications. Merong mga tricky problems doon na inakala ng estudyante, ellipse, ngayon pala hindi. Inakala ng estudyante, circle yung given equation, ngayon pala hindi pala siya. So kailangan ninyong i-calculate ang eccentricity E ng isang equation. Question so far, wala pa ba kayong tanong? Kung gusto niyo mas maintindihan yan, you watch the conic sections enrichment and application na video natin. Okay. Ito na ngayon yung second part ng pag-aanda sa pag-aaral ng ellipse. Ito talaga dapat ang gawin ng kahit na sinong mag-aaral. Pangalawang part, kapag kabisado mo na yung formula, yung mga formula natin, ito muna yung pag-aralan. Pag-aralan yung mga posisyon ng bawat coordinate, kung ano bang pangalan ng bawat parts ng ellipse, yung mga distances nito. So let me draw an ellipse.
First, I have to draw the x-axis, followed by the y-axis. And this is our ellipse. Ang ellipse natin in this situation is major axis horizontal, nakaiga. Yung line naman na yan ang ating tinatawag na directrix. Dalawa ang directrix ng ellipse, isang left at isang nasa right hand side. Yan. So ellipse yan, no? And then next, may dalawang latus rectum ang ellipse natin. At dyan nakaposisyon. Okay. Una nating tatandaan, may mga endpoints ang latus rectum. Isa. Okay, isa muna. Yun muna ang endpoint niya. Ito naman, vertex yan. Okay, lagay ko muna yung mga coordinates. Lalagyan na lang natin ng pangalan later. So, yun yung mga coordinates natin. Platuin ko lang yung mga points. Yan. So, ito yung mga points natin. Now, isa-isayin natin yung mga pangalan. Ano? Minor axis. This line is the minor axis. At ito yung dalawang co-vertices natin. Endpoints ng ating minor axis. Co-vertices ang tawag sa mga yan. And this is our major axis. Comprising of 2 vertices and 2 focus at saka yung center. Now, ito yung line of directrix natin. Dalawa yan. Isa sa left, isa sa right. Tandaan nyo dapat ang mga yan, mga anak. Next. Endpoint of minor axis yung point na yan. And then another endpoint of minor axis. Next. Endpoint of latus rectum din yan. Another endpoint of latus rectum. Another endpoint of latus rectum. And one more endpoint of latus rectum. You have to master this. And this line, we call it as the latus rectum. Another latus rectum. Vertex ang tawag sa point na yan. And another vertex here. Yan. Center. But of course, you also have the focus. Dalawa yan. At meron tayong dalawang co-vertex. Ito. Yan. Ito at saka yung sa baba. Ang co-vertex 1 natin, pangalanin natin B sub 1. B as in boy or B sub 1. And then yung baba, B sub 2. Yan ang magiging pangalan ng ating coordinate bilang endpoint ng minor axis sa baba. L1, R1, mga endpoints ng latus rectum. L2 naman itong point na to and then R sub 2 naman yung point na nasa baba. Anyway, mga variable lang naman yan. Next. F sub 1 or focus sa ating kaliwa and then focus sa ating kanan. And then next. Vertex 1, V sub 1 and then V sub 2. So yan ngayon yung mga endpoints ng ating major axis. Ang major axis is comprising of vertex and 2 focus including the center. Minor axis, ito yung maliit na distansya na merong dalawang endpoint na tinatawag nating co-vertices, B1 and B2, including the center. Mga line na, mga point na dinadaanan ng ating line para sa ating minor axis ang mga yan. Now next. After mong makabisado or after ninyong makabisado ang pangalan ng bawat coordinates at ang parts, ang label ng bawat parts ng ellipse, ito naman ang susunod ninyong kailangang ma-master. Ang mga distansya. Ang layo ng isang endpoint ng latus rectum sa focus is B square over A. Lahat ng mga yan may distansyang B square over A ang bawat endpoint ng latus rectum sa focus. Ito naman, ang layo ng endpoint ng minor axis sa sentro is variable B as in boy. This is also B. Yan. Tandaan ninyo sa minor axis, ang layo ng bawat endpoint sa sentro ng bawat co-vertices is always B. Then this is B square over A. Kasi latus rectum yan. Another B square over A.
For a total of, kapag pinagad yung dalawang length na yan na b square over a, ang total length ng ating latus rectum is 2b square over a. Total length ng latus rectum, I repeat, 2b square or all over a. Question so far? Wala ba kayong tanong? Anyway, naka-video naman yan. Lahat ng mga in-state ko, lahat ng mga kinuwento ko, pwede naman ninyong madinig uli at mapanood. And now, for the other distances, yan. From focus to center. Focus to center ay may distansya na C. Yan. Ang bawat focus, ang layo nito sa bawat isa, 2C. Ang layo naman ng focus sa center is C. Focus to center is C. Total length, 2C. I-focus to focus ang pinag-uusapan. So, tandaan ninyo yung mga distances. Kailangan yan, mga anak. Di pwedeng hindi nyo makabisado yan. Yan. Vertex naman tayo. Yan. Another point. Yan. Sa center naman. Ang layo ng vertex sa center is A. Yan. Layo ng B sub 1 sa C, A. Center to B sub 2 is also A. So you need a mastery of this. And then, next, ang layo naman ng directrix sa sentro is A over E. Another A over E. So yan ngayon yung mga kailangan ninyong makabisado kapag pinag-aaralan ng ellipse. Yan ang pangalawang part ng pag-aaral talaga at pagre-review ng ellipse. Yan ang na-experience ko, no? Ayaw ko kasi nang nag-e-exam ako nung time ko na suntok sa buwan ang bawat pagsagot ko sa bawat problem. Gusto ko kahit anong ibigay na problem, alam ko ang gagawin ko. Binaligtad yung problem dahil kabisado ko yung mga parts ng ellipse, kabisado ko yung mga coordinates, hindi ako mahirapan. Natitiyak kung kayang-kaya kong sagutin ang problem na yan. Kasi nga, lumilitaw yan sa licensure exam. Okay, proceed tayo. After yung makabisado ang mga parts ng ellipse at ang mga distances na may meron sa ellipse, dapat ito rin ay inyong mapag-aralan. Ang bawat coordinates na may meron ng ellipse. Kaya nakatayo yan, kaya nakahiga yan, dapat kabisado ninyong isulat ang mga coordinates ng bawat points ng ellipse. Any questions so far? Wala pa ba kayong tanong? Questions so far? Wala ba kayong tanong, mga anak? Smooth pa ba ang mga sinasabi ko? Naintindihan pa ba ninyo? Naman po. Okay, we proceed. Again, let me draw a Cartesian coordinate system, the x and the y-axis. And then, let me draw an ellipse. Sa drawing natin, major axis horizontal lang ating ellipse. Siyempre, susulat ko yung mga parts niyan. I-drawing ko muna. Meron tayong dalawang latus rectum. Okay. Siyempre, kumpletuhin ko muna yung mga points. Yan. B sub 1, B sub 2, F1, F2, center, B sub 1, B sub 2, assuming kabisado na natin o L1, R1, L2, R sub 2. So yun yung mga coordinates natin na hanapan talaga ng mga coordinates talaga. The X and Y. Abscissa and ordinate o pitch coordinate. Siyempre, susulat ko muna yung mga distansya. Focus to center is having a distance of C. Bawat focus to center yan. Bawat vertex to center naman. Distance of A, bawat isa. Yan. And then directrix, ang mga distansya na may meron tayo, A over E. And then another A over E na naman sa right side. Dapat nakikita natin yung mga distances, no? B, B.
B square over A and B square over A. Now, kompleto na. So, hindi na mahirap dyan, nak, no? Iinom lang ako sandali, mga anak, no? 5 minutes lang. 2 minutes lang, 2 minutes. Okay, proceed. Okay, alamin natin ngayon ang mga coordinates ng ating figure. Okay, from center, kunwari ang coordinates natin para sa ating center, H and K, not 0, 0, no? H and K ang gusto ko subukan. Gusto kong malaman ang coordinate ko para sa F2. Katulad ng ginawa natin sa previous session natin sa parabola, ang konsepto ng paglalagay at pagpa-plot ng mga coordinates dito. Kung pupunta ako ng kanan, dahil ang movement is along the x, ang gagalawin ko is abscissa. At dahil papunta ng right yan, magdadagdag ako sa abscissa. Kung magdadagdag ako sa abscissa, ang pinagmulan ng ating point is center papunta ng F2, ang madadagdagan is H dahil ang movement is to the right. Kaya lang, ang layo ng center sa focus is C. Ito yung distansya. What do you think will be the coordinates of our focus? Paki-state nga. What do you think will be our coordinates for our focus, F sub 2? Please state. Anyone among you? Okay, anyone? I repeat, ang madadagdagan, abscissa. Dahil ang movement is to the right, mag-a-add tayo, no? Ang K, mariretain dahil wala namang movement na upward or downward sa ordinate. From center, pupunta ka ng focus. Ano yung magiging coordinate ng focus natin in terms of variables? Okay, mga anak? Okay, sagutin ko muna, no? Then afterward, kayo naman. F sub 2, H plus C and K. Bakit? Ang H, dinagdagan ko ng C dahil nagpunta ng focus ang K na retain dahil wala namang movement na upward or downward. To the right lang ang direction ng movement. Okay, next. From center, pupunta naman ako ng vertex. Kaya lang ang layo ng sentro sa vertex is distance A. Ito yung distance A. Yan. Ano yung magiging coordinates ng vertex? Ang madadagdagan lang is abscissa. What do you think will be our coordinates? Yes? H plus A at saka K po. Very good. So, ibig sabihin, nakakasunod na kayo. Yan. Now, let us try to determine the coordinate of our F sub 1. The movement is to the left. That only means subtraction. Ano yung coordinate ng F sub 1? Sige nga, baka kaya na. Okay, how about this? Ang movement to the left, ibig sabihin, magbabawas, hindi dadagdag. Ano yung babawasan? Siyempre, abscissa. Dahil ang movement is along the x. Now, what will be the coordinate of F sub 1? Please state. H minus C, K. Okay, very good. And then from center to vertex again, B sub 1, what do you think will be the coordinates? H minus A, K. Very good. Yan, nakakasunod kayo. Kailangan yan, mga anak. Halimbawa, no, nagbigay ako ng problem. Determine the equation of the ellipse given the vertex na ganito, given the focus na ganyan, with the center na ganito. I-plot mo muna yung mga points, di ba, no? After mo may plot yung mga points sa graph, and then, i-visualize mo, nakahiga ba ang ellipse or nakatayo. And then, makakabuo ka actually ng equation ng ellipse. Sa paanong paraan? Ikukumpara mo ang bawat point na nakanomero sa given na problem sa mga point na naka-label as coordinate na variables na HK, H minus C and K, H minus A and K doon sa ating given. And then by comparison, makakabuo ka ng mga equations. At doon ngayon papasok
ang systems of linear equation sa algebra hanggang sa tuluyan nating makalkula ang ating equation of the ellipse. Now, another one. From center to endpoint of minor axis b sub 1. Okay, ang movement is upward. So, ang gagalaw, ordinate na the abscissa. Dahil pataas, magdadagdag, hindi magbabawas. Anong magiging coordinate ng b sub 1? HK plus B. Ano? Pakiulit. HK plus B po. Very good. That's it. How about b sub 2? HK minus B. Okay. Very good. We're doing well, anak. Okay. Yung iba naman, no? Try nyo, ha? Okay. Next. From focus tayo. Okay. Focus ang panggagalingan ng ating point. And then pupunta tayo ng endpoint ng latus rectum L sub 1. What do you think will be the coordinates of L sub 1? Kung ang pagbungulan is F sub 1. Okay, tuloy na anak, pakisagot. Ano yung coordinate para sa L sub 1? Sir, hindi po ako sure. Sige, itry mo lang anak. No, walang no worries. H minus C K plus B squared over A. Very good. You got it correct, anak. Kailangan talaga maging matapang tayo. Huwag tayong matakot magkamali, ano? Lahat tayo dumadaan sa ganong proseso. Walang nakakaya kapag nagkakamali pamisa-misan kung hindi naman ito sinasadya. Okay, H minus C and K plus B squared over A is correct. Tandaan ninyo, parte ng tao sa buhay niya ang pagkakamali. Dumadaan lahat sa prosesong yan. Hindi matututo ang tao kapag takot magkamali. Okay. Lahat, even scientists dumaan sa ganong situation, anak, no? Dumaan ng maraming failure bago nakaimbento ng something. Pero kailanman ay hindi pinanghinaan ng loob, kaya nga nakapag-produce ng something. So dapat maging ganon din ang attitude natin kung gusto ninyong maging ininyero, the future. Okay, proceed. Pababa. Okay, coordinates. You're doing well, anak. You continue. H minus C tapos K minus B squared over A. Okay, that's very good. Okay, next. How about this? Yung L sub 2 natin, ano yung mga coordinates? H plus C K plus B squared over A. Okay, very good. Another one. How about this? H plus C K minus B squared over A. Very good. You're doing well, anak. And so proud of that. Okay, continue. Equation of the directrix tayo. Yan. Kapag ang movement is along the x, ang simula ng ating equation is automatically x. Dahil ang gumagalaw is x. At i-equate natin ang x sa ano? Ang equation ng ating x ngayon is age, eto no, age. Dito nag-start center to directrix. A, yan, age. Ang layo is A over E. So, x is equal to age plus A over E. Okay. How about this one? Anong equation ng directrix? What do you think? H minus A over E. Okay, very good. So, you got it all correct, anak. So, yan ang kumpletong detalyado detalyadong image ng ating ellipse, including its coordinates and distances. Dapat saulado ninyo yan. Kasi ito, no, halimbawa, ibinigay yung vertex, B sub 1. Ibinigay yung value ng center sa ellipse. Ibinigay naman yung endpoint. Nakanomero yan. Halimbawa, ang B1 natin is 2 and 4. Then yung center is, say, 2 and 1. And then dito nagbigay din ng value sa vertex. Iko-compare lang natin ang mga points na yon sa H and K plus B, sa H and K, H minus A and K. And then actually makakabuo tayo ng mga equations na makakatulong natin sa paghanap ng value ng H, ng A, ng K, ng B, ng C na ating isa-substitute doon sa standard equation ng ellipse para mahanap natin ang equation nito. Magagawa lang yon kapag kabisado mo yung concept
Ito talaga ang concept. Dito kayo mag-focus sa coordinates of ellipse at saka sa mga parts of ellipse. And then follow yung tandaan ninyo yung mga formula. Pagkabisado niyan, hindi kayo mahihirapan.